Ang Brazen Bull, Spanish Donkey, at Blood Eagle parang pinaka nakakatakot na petting zoo, di ba? Totoong may mga paraan ng pagpapahirap at aminin natin, laging nakakaisip ang tao ng malupit at malikhaing paraan para pahirapan ng iba. Hi, ako si Josh at pag-uusapan natin ang ilan sa pinakamabagsik na parusa sa kasaysayan dito sa The Infographic Show. Mabilis nating titingnan ng ilan dito tapos magfo-focus tayo sa pinakabaliw na mga parusa. Simulan natin sa klasikong paksa, ang pinakamasasamang parusa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinimulan ni Michel Foucault ang kanyang aklat na Discipline and Punish, The Birth of the Prison sa kabanata tungkol kay Robert François Damien, isang kaawa-awang Pranses. Tinangkan ni Damien patayin si Haring Louis na ika-15 pero nabigo, kaya matindi ang parusa sa kanya. Tinunaw na wax, tinga at kumukulong langis ang ibinuhos sa kanyang sugat. Hinila ng mga kabayo ang kanyang brasot binti hanggang mapilas, siya kasinunog ang katawan niya sa istaka. May mga nagsigawan sa tuwa, pero isang tagapag-ulat ang nagsabing, ilang ulit kong tinakpan ang muka at tainga ko dahil sa matinis niyang sigaw habang kalahati ng katawan niya ay napilas. Bagamat unti-unti nang nabago ang kalupitang parusa, babalikan natin ngayon ang marahas na nakaraan. Sa episode na ito ng The Infographic Show, pag-uusapan natin ang pinakamalupit na parusa sa kasaysayan. Dapat naming ipaliwanag na ang listahang ito ay hindi nakaayos ayon sa tinde ng kalupitan dahil makikita ninyo na lahat ng mga parusang ito ay lubang malupit at barbariko. Mahirap tukuyin ang pinakamasama dahil lahat ay nakakatakot. Kayo na ang magpasya kung alin ang pinakakarumal-dumal para sa inyo. Dagdag pa, baka isipin ng iba na ang matagal na paghihirap gaya ng 20 taong pagkakakulang mag-isa ay mas mabigat ta kaysa sa matinding sakit na ilang segundo o minuto lang bago mamatay. Mas mag-focus tayo ngayon sa barbarikong gawain. Ang rack. Magsisimula tayo sa isang parusa na malamang ay narinig nyo na. Ang rack ay isang medyo simpleng aparato na binubuo ng isang parihabang frame at serye ng mga lever, pulley at lubid. May iba't ibang bersyon ng rack mula sinaunang panahon hanggang gitnang panahon sa Europa. Layunin nitong hilahin ang bilanggo hanggang mapunit ang kalamnan at maghiwalay ang kasukasuan. Sa dulo, madidisloke lahat ng kasukasuan. Binitay, hinila at pinaghati-hati. Malapit ito sa nangyari kay Damiens, pero mas kilala ito bilang isang napaka-brutal na paraan ng pagbitay sa gitnang panahon sa Inglaterra kapag may gumawa ng matinding pagtataksil o pagtataksil laban sa estado. Ang bilanggo ay bibitayin hanggang sa halos mamatay. Pagkatapos ay ibababa siya at aalisin ang kanyang mga laman loob habang buhay pa at tuputulin din ang kanyang ari mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, tatarin siya ng pino, karaniwang pinuputol ang ulo at isinabit sa publikong lugar. Inalis ang parusang ito sa Inglaterra noong 1870. Ang Judas Chair, kilala rin bilang Silya ni Danny o Judas's Cradle, ay hindi tiyak ang petsa ng paggamit pero may mga guhit at naka-display ito sa ilang museo. Ang nakakakatakot na kagamitang ito ay isang silya na may matulis at matarik na hugis piramide sa upuan ng silya. Ayon sa mga website tungkol sa kasaysayan ng medieval, pinauupo ra ang tao sa tulis at dahan-dahang ibinababa gamit ang lubid. Sobrang sakit nito habang pumapasok sa butas ng katawan, minsan pa ay hinihila pababa ng pabigat at nilalagyan ng langis para mas masakit. Mabagal silang namamatay habang ibinababa o dahil sa impeksyon at ayon sa dalawang sanggunian, pwedeng tumagal ito ng ilang oras o ilang araw. Ayon sa ilang sanggunian, ginamit ito noong Inkisisyong Espanyol pero may sangguniang tumututol. Pagpapakulo, balik tayo sa Inglaterra, mga taong 1500. Sinasabi na ang madalas magalit na si Haring Henry ang ika-8 ang nagpatupad nito bilang isang uri ng parusang kamatayan. Pero mukhang naging popular din ito sa iba't ibang bahagi ng Europa at Asia sa ilang panahon. Karaniwan, ang pagpapahirap at madalas na pagkamatay ay dulot ng pagpakulo sa isang tao ng buhay sa malaking kawa na may tubig, mantika o alkitran. Ang Catherine wheel o breaking wheel ay pinaniniwala ang ginamit bilang paraan ng pagwasak ng katawan noong ika-18 at ika-19 na siglo sa Europa at ilang bahagi ng Asya. Isinulat ng Pranses na si Voltaire ang parusang ito sa aklat noong ika-18 siglo kung saan ang mga bilanggo ay itinatali at ibilubuka sa malaking gulong na kahoy. Pagkatapos, ang tagapagpatupad ng parusa ay gagamit ng mabigat na bagay, minsan ay bakal na pamalo para baliin ang katawan ng tao sa gulong hanggang halos magkahiwa-hiwalay. Minsan, tumatagal ng ilang araw bago mamatay ang mga biktima dahil sa sugat. Ang pandurog ng ulo. Dapat malinaw ito. Isipin mong may metal na plato na nakatali sa iyong gumo at may metal na plato rin sa ilalim ng iyong baba. Hindi ka makakagalaw dahil lahat ito ay mahigpit na nakakabit. Ang plato ay maaring ibaba gamit ang isang malaking turnilyo na pwedeng paikutin. Habang bumababa ito, nababasag ang mga buto sa iyong ulo at sa huli ay nadudurog ang bumo.
Wala tayong sapat na mapagkakatiwalaan sanggunian kung kailan ito ginamit, pero inaakalang ito'y isang aparato mula sa gitnang panahon. Ayon sa History.com, totoong nangyari ito at nabanggit sa aklat na The Big Book of Pain, Torture, and Punishment Through History. Pagbabalat. Kung napanood mo ang Game of Thrones, pamilyar ka na sa parusang ito. Binubuo ang pagpapahirap na ito ng pag-alis ng lahat ng balat ng isang tao, pagamat sinasabi na sa China, minsan mukha lang ang binabalatan. Minsan sinusunog muna ang tao para padaliin ang pagbabalat o dagdagan lang ang kalupitan. Umiral pa ito hanggang ika-18 siglo at detalyadong tinalakay ni Michel Foucault sa librong Discipline and Punish. Ginawa ro ito ng mga Ingles sa magnanakaw noong ika-13 siglo pero naganap din ang ganitong parusa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa paglipas ng mga panahon. Iniutos umano ng emperador ng Tsina na si Hang Hongwu ang pagbabalat ng 5,000 kababaihan noong 1357. Ngunit ayon sa aklat na Skin and Bones, nangyari ito noong 1396. Kamatayan sa libong hiwa. Sa Tsina rin at halos parehong panahon, lumitaw ang ganitong malupit na pagpapahirap. Kilala rin bilang Ling Chi ayon sa aklat na Death by 1,000 Cuts, naging karaniwan parusa ito sa Tsina noong ika-14 na siglo at matagal nang umiiral dun. Hinihiwa-hiwa ang buong katawan ng bilanggo, kaya matagal bago siya mamatay dahil sa maliliit na sugat. Sa huli, walang parte ang ligtas sa kutsilyo at ito ang pumapatay sa biktima. Habang sumikat ang ganitong parusa sa labas ng China, may historiador na nagsasabing hindi ito ganoon katagal at ang ilang hiwa ay putputol ng bahagi ng katawan kaya mas mabilis ang pagkamatay. Paglalagari, kung titingnan ng mga guhit mula ika-15 siglo, ito marahil ang pinakabarbaro dahil sa kasimplehan nito. Isang tao ang isinasabit ng patiwarik mula sa isang pitayan habang ang kanyang mga binti ay nakabuka na parang letrang V. 2 lalaki ang kukuha ng malaking lagari at lalagariin ng lalaki mula sa kanyang singit hanggang mahati siya sa 2. Sinasabing nabubuhay pa raw ang biktima sa malaking bahagi ng prosesong ito. Ayon sa nahanap naming mapagkukunan, bihira itong gamitin sa medieval na Europa at China kung saan ang pahalang na paglalagari sa katawan ay isa ring alternatibo. Sa pagtingin-tingin sa web, ang paglalagari ay nagkaroon ng iba't ibang anyo sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Sa anumang kaso, may mga taong nilagari, ngunit maaring iba-iba ang paraan ng paggawa nito. Daga. Baka iniisip mo, bakit noon ginagawa o sinusuportahan ng mga tao ang ganitong gawain? Hindi ba't may likas tayong moralidad at alam natin ang sakit? Kung di mo pa naisip, baka ngayon mo mapag-isipan dahil matindi talaga ang kamatayang dulot ng mga daga. Ginamit daw ito noon sa medieval na Europa at Tsina. Ayon sa ilang sanggunian, may gutong na daga sa kahon kasama ang hubad na bilanggo at dahan-dahan nilang kinakain ng tao. Ayon sa ibang sanggunian, binubuksan ang tiyan ng tao para mapasok ito ng mga daga. Isinulat ito sa aklat na Merrily I Go to Hell, Reminiscences of a Bishop's Daughter noong 1931, binanggit din sa The Dictionary of Torture na nangyari ito sa Alemanya. Ayon sa isang aklat, sa Tsinara, ikinukulang ang daga sa tiyan ng biktima sa ilalim ng metal na palayok. Pinapainit ang palayok na ito hanggang sa wala ng ibang magawa ang daga kundi subukang natnatin ang daan nito sa katawan ng tao. Hindi natin alam ang magiging resulta at mukhang hindi rin kapanipaniwala na kayang natnatin ng daga ang daan nito sa katawan ng tao. Ang ilan sa mga pinagmumulan na nagsasabing ganoon na ang nangyari ay walang ibinibigay na ebidensya na ganoon talaga ang nangyari. Dahil sa mataas na demand, narito kami muli para magpakita ng palabas tungkol sa kakaibang parusa ng mga otoridad sa mga kriminal at itinuturing na banta sa gobyerno o relihiyon. Kahit wala na ang pagdurog ng ulo gamit ang pang-ipit noong medieval times, may mga barbarikong parusa pa rin sa mundo ngayon. Sa kahit pinakamaunlad na bansa, may mga bagay pa rin gaya ng waterboarding at pagkawasak ng isip dahil sa pagkakakulong ng nag-iisa. Ang kaning na ginagawa pa rin sa ilang bansa ay sinasabing lampas sa tindi ng sakit at ang pagbato hanggang mamatay ay tiyak na napakasakit na paraan ng pagkamatay. Noong 2008, iniulat na isang 13 anyos na batang babae sa Somalia ay inilibing hanggang leeg at binato hanggang mamatay ng 50 lalaki dahil iniulat niya ang panggagahasa. Ngayon, tatalakay natin ang mas matitinding kalupitan sa The Infographic Show. Pinakamasasahol na parusa sa kasaysayan ng sangkatauhan, bahagi 2. Numero 10, ang Brazen Bull. Tinatawag ding Sicilian Bull, ang brutal na parusang ito ay ginamit nung sinaunang Gresya. Paano natin ito nalaman? Sinulat ni Diodorus Siculus, isang Griegong historiador, ang tungkol dito sa isa sa kanyang maraming aklat ng kasaysayan ukol sa iba't ibang kultura noon. Sinabi niyan, gagawa ng tansong toro na kasinlaki ng totoong toro na may pintuan sa gilid para ipasok ang mga hinatulan ng kamatayan. Sisindihan ang apoy sa ilalim ng toro at niluluto ang tao hanggang mamatay. Dinisenyo rin ang toro para marinig ng mga nanonood ang sigaw ng biktima.
Kung masama pakinggan, sa dulo ng palabas, baka maisip mong hindi pala ganong kasama ang ganitong pagpanaw. Numero 9, Iron Maiden. Kung mahilig ka sa heavy metal, baka pamilyar ka sa pangalan ng banda na hango sa kasangkapang pampahirap. Pinagdedebatehan ng historiador kung kailan at paano ginamit ang Iron Maiden, pero makikita mo ito sa mga museo ngayon. Pinaniniwala ang imbensyong Germanic noong ika-14 na siglo ang una rito, ngunit marami ring historiador ang tumalakay sa mga demonyong bagay na ito sa sumunod na mga siglo. Kahawig nila ang Egyptian mummy, pero may mga matutulis na spike ang loob ng pinto. Kapag isinara, tinutuhog ang taong nasa kabaong. Gaya ng sinabi namin, may ilang historiador na nagsasabing maaring hindi talaga ito ginamit o madalas gamitin, pero tiyak na umiiral ang mga ito. May nagsusulat na madalas itong binabanggit noong ika-18 at ika-19 na siglo para ipakitang mabangis ang mga tao noon at mas mabuti raw ang mga tao sa sarili nilang panahon. Numero 8, pagpako sa krus. Dapat siguro isinama namin ito sa unang palabas dahil matindi itong paraan ng kamatayan. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang pagpako sa krus ay pagtali o pagpako ng hubad na tao sa kahoy na post. Ginawang dahan-dahang mamatay ang tao, tulad ng nangyari kay Jesus Kristo. Maraming paraan ng pagpako sa krus na maaring hindi mo alam. Marahil ang mas magaan ay ang mapako sa isang puno, ngunit mas malala ang matuhog sa isang tulos at iwanang mamatay. Noon pa lang, may mga naniniwala na sobra ito, gaya ni Cicero na nagsabing napakabagsik at karimari-marim ang parusang ito. Kung di ka namatay sa gulat, impeksyon o uhaw, posibleng kainin ka ng hayop. Marahil di mo rin alam na di lang ito sikat noon. Noong ika-16 na siglo, ipinako sa krus ng mga Hapones ang mga tao. Noong ika-19 na siglo naman ang mga Burmese at sa ilang bahagi ng gitnang silangan, legal pa ring parusa ito. Numero 7, Spanish Donkey. Ito ay asno na ayaw sakyan ng sinuman. Kung napanood mo ang una naming palabas, kapareho ang pagpapahirap dito sa Judas Cradle. Pauupuin ang mga bilanggo sa tatsulok na blok ng kahoy na maaring may mga pako sa gilid. Ibababa sila sa matalim na gilid, minsan hinihila pa ibaba ng pabigat na nagdudulot ng matinding sakit. Sabi ng ilang sanggunian, pwedeng mapunit at mamatay ang tao habang ang iba ay nagsasabing nababalda lang siya. Tinawag ito ng mga Pranses na chevalier o kabayo. Ayon sa History Channel, ginamit ang aparatong ito sa digmaang sibil ng Amerika para pahirapan ang mga bilanggo ng Confederate. Nawalan sila ng malay at minsan ay nakakaroon ng kapansanang panghabang buhay. Pang-anim, breast ripper. Ang mga bagay na ito ay parang tinidor na may dalawang tulis na kahawig ng pangil ng ahas, ngunit gawa sa bakal. Ayon sa Victims and Values, A History and the Theory of Suffering, pinapainit at kinagamit ito para punitin ang mga suso ng babae bilang parusa. Nag-iwan ito ng peklat at pagkawala ng mga suso at kadalasan namamatay ang babae dahil sa impeksyon. Ayon sa Medieval Times and Castles, kadalasang para sa mga babaeng inakusahan ng pagpapalaglag o pangangalunya ang instrumentong ito. May ulat na ginamit ng ISIS ang kaparehong instrumento sa babaeng biktima noong 2014 na tinawag nilang The Biter. Ayon sa ulat, ginamit ang The Biter sa ilang kababayhang inakusahan ng maling kasuotan. Panglima, crocodile shears. Siyempre, hindi rin nakaligtas ang mga lalaki sa ganitong mga barbarikong parusa na may kinalaman sa kanilang pagkalalaki. Ang crocodile shears ay mga bakal na tubo na may mga ngipin sa loob. Pinapainit ito at ikinakapit sa ori ng lalaki na parang bibig ng buwaya. Nagiging sanhi ito ng pagkakapon, ngunit noon, kadalasan ay nauuwi sa mabagal na pagkamatay dahil sa impeksyon. Ayon sa Medieval Times and Castles, ang crocodile shears ay ginamit para putulin o sirain ang ari ng mga nagtangkang pumatay sa hari. Sabi ng isa pang manunulat, matapos alisin ang ari, tinatanggal din ang ibang parte ng katawan gaya ng daliri sa kamay o paa. Ang pagtatangkang pumatay o pagpatay sa isang hari o regicide ang itinuturing na pinakamalubang krimen. Kaya naman, syempre, nararapat lang na bigyan ito ng parusang magpapigil sa sinumang lalaki na subukang gawin ulit ito. Pwede pa ng mas malala, maaring ikaw ay naparusahan gamit ang bakal na suklay. Mabigat itong suklay na may matutulis na tinik na hinihila sa balat hanggang halos maubos ka. Madalas itong gamitin sa tao at kung hindi sila namatay, pinuputulan sila ng ulo. Pang-apat, ang Chinese torture chair. Sige, isa na naman itong kasangkapan ng kalupitan na maaaring ginamit lang para takutin ng husto ang mga tao. Siguradong maiinggit si Jigsaw ng Saw franchise sa upuang ito kung totoo siya. Nakita namin ito sa website ng museo at may nakalistang may-ari kaya totoo talagang umiiral ito. Ang upuan ay gawa sa kahoy na may 12 bakal na talim sa mga sandalan ng braso, likod, paa at mismong upuan. Sinasabi na sa Europa, may ginamit din ganitong upuan pero tinatawag lang natin yon bilang iron chair.
May 500 hanggang 1,000 at 500 tinik ang upuang ito para sa mga biktima at minsan nilalagyan pa ng mainit na uling sa ilalim para mas masakit. Ayon sa historiador, hindi tumatago sa vital na bahagi ng katawan ang mga tinik at kaunti lang ang pagdurugo hanggang palayain ng tao mula sa upuan. Hindi natin nakalaing maganda ang resulta kapag pinalaya ang bilanggo. Pangatlo, Chinese water torture. Baka iniisip mo kung bakit ito kasama ng mga gamit na nagdudulot ng matinding sakit? Siguro, mas malala pa ang unti-unting mabaliw kaysa mawalan ng bahagi ng katawan. Ang torture na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng patak-patak na tubig sa ulo na kalaunan ay hindi na raw matiis at maaring ikabaliw ng biktima. Sinubok ito ng Mythbusters para makita kung efektibo, ngunit hindi tumagal ang nagtry nito. Pagkalipas ng halos 2 oras, humiling siyang itigil ang eksperimento dahil sa claustrophobia, panginginig ng balikat at nagsisimula na siyang mabaliw. Isipin mong maranasan ito ng ilang araw. Hindi sigurado ang mga nagdududa sa bisa nito, kaya iisa lang ang paraan para malaman. Pangalawa, parusang kabaong pero matagal bago mamatay. Noong gitnang panahon, popular itong paraan ng pananakot para pigilan ang krimen kung saan isinasabit ang biktima sa poste o puno sa kahoy na kulungang may butas. Napakaliit nito kaya napipilitan ng tao na yumuko sa masakit na posisyon. Pagkatapos, basta na lang silang iniiwan doon. Maaring batuhin sila ng mga tao, tusukin ng mga patpat at padpupo at mananatili sila ron hanggang sa dahan-dahan silang mamatay. Kahit pagkatapos na lang mamatay, iniiwan pa rin sila doon hanggang sa tuka-tukain ng mga ibon ang kanilang laman at halos wala nang matira sa kanila. Ang mga masuwerte ay pinabababa ng buhay kung hindi naman ganoon kabigat ang kanilang kasalanan siguro. Sa wakas, una ang scaphism. Isa ito sa pinakamalikhain at kakaibang pamamaraang Persiano ng pagbitay. Ayon sa One Bloody Thing After Another, pinapakain ng maraming gates at pulot ang biktima hanggang masuka na umaakit ng langgam at peste. Pinapahiran din siya ng pulot. Ayon daw, karamihan ng pulot ay pinapahid sa paligid ng mga mata, ilong, bibig at ari, pati na rin sa mga tainga at puwit. Pagkatapos, itatali siya sa pagitan ng 2 bangka sa mababaw at hindi gumagalaw na tubig kung saan siya'y kakainin ng iba't ibang insekto at mga hayop na kumakain ng bangkay. Ayon sa isang Bizantinong mananalaysay, namamaga ang tiyan niya dahil sa gatas at pulot kaya naglalabas ito ng likidong dumi na sanhi ng pagdami ng uod sa bituka at iba pang bahagi. Ang biktima, nakahiga sa bangka, nabubulok ang katawan sa sariling dumi, kinakain ng uod at namamatay sa mabagal at malupit na paraan. Sa madaling sabi, kinakain siya mula loob palabas o baka mamatay agad bago mangyari yon. Dahil sa mataas na demand, pag-uusapan natin muli ang ilan sa pinakamabagsik na ginawa ng tao sa kapwa bilang parusa. Mahirap paniwalaan na noong araw, hinahati natin sa 2 ang mga bilanggo. Dinudurog ang kanilang ulo, inaalis ang mga lamang loob, sinusunog sila sa tulos, at minsan ay itinatali lang sila sa isang gulong at dinudurog hanggang sa hindi na sila makilala o maayos pa. Ang mga multong ito, ayon sa ilang manunulat, ay hindi lang para pigilan at parusahan ng krimen, kundi paalala rin sa publiko na manatili sa kanilang lugar. Sa huli, dahil sa kalupit at di makataong gawain, nag-alsa ang tao laban sa pamahalaan at nagbago ang sitwasyon. 12, ang Scavenger's Daughter. Tinatawag din itong anak ni Selvington mula kay Sir William Selvington, isang Briton. Isa itong A-shape na kagamitang bakal. Mayroon itong mga bisagra kaya maaring igalaw ang frame. Ang ulo ng biktima ay kinakabit sa itaas na bahagi ng A habang ang kanyang mga braso at binti ay kinakabit naman sa mga ibabang bahagi. Kayang baluktutin ng tagapahirap ang tao sa masakit na posisyon na nagreresulta sa bali ng katawan. Sabi ng ilan, kabaliktaran daw ito ng rock. Habang inihila ng rock ang tao, ang aparatong ito ay dinudurog siya. Ginawa ito noong panahon ni Henry ang ika-8 at may mga kaso rin ng paggamit sa panahon ni Elizabeth ang una. 11, ibang uri ng pagbabalat ng tao. Napag-usapan na natin dati ang pagbabalat ng balat kung saan tinatanggal ang iyong balat. Ang ganitong nakakatakot na pagpapahirap ay nakita sa Europa, China, Africa at Imperyong Aztec. Ayon sa Medieval Times and Castles website, iba't ibang paraan ang ginamit sa gawaing ito. Sinasabi na minsan, iniiwan ang mga tao sa ilalim ng araw nang matagal hanggang sa masunog at lumambot ang laman sa kanilang mga buto. Sa ganitong paraan, mas madali nilang nagagawa ang pagbalat. Sa ibang kultura, bahagyang pinapakuluan ng tao, inilalabas at binabalatan.
Sabi sa sanggunian, madalas tinatanggal ang balat ng buo o malalaking parte. Ginagawa ito bilang babala sa iba. Makikita mo pa rin ang isang napanatiling balat sa Worcester Cathedral sa UK. Ito ang balat ng Viking na nagtangkang magnakaw ng kampana ng simbahan. Mahirap paniwalaan pero may mas malala pa tayong nagawa. 10, pagbabato hanggang mamatay. Ito ang tinatawag na pagbitay sa pamamagitan ng pagpapahirap at naiiba ito sa karamihan ng ibang mararahas na paraan ng pagbitay dahil pwedeng makisali ang publiko sa karahasan. Ang pagbabato ay matagal nang ginagawa at nag-ugat sa Judeo-Kristyanismo pero sa kasamaang palad para sa ilang tao, makikita pa rin ang ganitong gawain sa ilang bahagi ng mundo ngayon. Karaniwan, ang malupit na gawain ito ay ang paglilibing sa tao hanggang leeg at pagbato sa kanya hanggang mamatay. Legal pa rin ito sa ilang bansa, lalo na sa ilang bahagi ng mundong Muslim. Sa Iran halimbawa, ayon sa batas ng Sharia, may itinakdang laki ng mga bato upang hindi masyadong tumagal ang pagbitay. Ayon sa NBC, umiiral pa rin ang pagbato bilang parusa sa Iran, Afghanistan, ilang bahagi ng Nigeria, Sudan, Pakistan at United Arab Emirates. Sa ilang lugar, may mga tao na binabato hanggang mamatay bilang bahagi ng hustisyang pantribo. Di natin maisip kung anong pakiramdam na mamuhay na napapalibutan ng galit ng mga taong nagbabato sa ulo mo. At sa isang banda, masasabi nating di pa lubos nakakalaya ang tao sa marahas na nakaraan. Marahil mas masahol pa dahil kadalasan ng pagbato ay ginagawa matapos ang mga bagay na para sa karamihan sa atin na makatuwiran at may malasakit ay tila maliit na kasalanan lang o hindi pa nga talaga krimen. Isipin mo ang pagbabato hanggang mamatay sa isang lalaki sa USA noong 2011. Totoo ito. Isang 28 anyos ang pumatay sa 70 anyos sa pagbato dahil sinabi niyang ayon sa lumang tipan, ito raw ang parusa sa mga lalaking homosekswal. Ang mga ganitong malupit na parusa ay bihira na ngayon, pero dati hindi ito itinuturing na sobrang masama. Siyam, ang hagdang pangunat. Ang ganitong uri ng parusa noong medieval Europe ay halos kapareho ng rock. Tulad ng alam mo, ang rock 1.0 ay karaniwang binubuo ng pagtali sa isang tao sa rap na may maraming lubid na nakakabit sa mga puli. Ang tao ay dahan-dahang hinihila hanggang mapilas o kaya'y mabali ang mga kasukasuan niya, habang may isang tao na umiikot ng gulong na nakakabit sa aparatong ito para hilahin siya. Ngunit para sa ilang sadistang nilalang sa Europa, gumawa pa sila ng makina na hinihiga ang tao sa mga matutulis na tulos at hinahatak hanggang mapilas. Makikita mo ang spike track sa Medieval Crime Museum sa Germany. 8. Knee splitter. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, mauulit ang kasaysayan. Sinabi ni George Santayana na dapat manatili tayong malapit sa ating mga maling nagawa kahit sa mga bago lang. Buti na lang may Medieval Criminal Museum tayo sa San Gimignano, Italia. Sa kanilang website, nakasaad ng adikain nila na kapareho ng adikain ng lahat ng nagnangais labanan ng karahasan ay ipakita kung paano pinahirapan ng mga tao sa pagdaan ng mga siglo. Kung bisitahin mo ang website, makikita mo ang maraming impormasyon at larawan ng malulupit na kagamit ang medieval. Pinili namin ang knee splitter para sa iyo dahil sapat na ang pangalan pa lang nito para mapangiwi ka. Isipin mo ang 2 pirasong kahoy na pahalang at nakakabit sa patayong bakal na bar. May malalaking tinik na nakausli sa mga piraso ng kahoy, kaya parang napakapanganib na bibig ang buong bagay. Ilalagay ang mga binti ng tao sa bibig. Ang mga tuhod ay nasa may ngipin. Unti-unting isasara ang bibig at paalam na sa mga tuhod. Tandaan na noon, ang ganitong pinsala ay kadalasang nauwi sa mabagal at masakit na kamatayan. Hindi agad dinadala ang mga tao sa ER at inooperahan habang nasa ilalim ng mga opyo at pampamanhid. 7. Ang Bronx. Di tulad ng knee splitter, ang Bronx ay pangalan na hindi naglalarawan ng parusa. Tinatawag din itong Skull's Bridle at Witch's Bridle. Ito ay bakal na busal na nilalagay sa ulo, kadalasan sa babae, at may metal na pinipilit ang dila kaya hindi makapagsalita. Nakakairita ito, pero parang di naman ganun kasama pakinggan. May ilang magulang na baka payag sa Bronx para sa anak nila. Pero kapag suot mo ito, parang may pahintulot ang publiko na gawin ang gusto nila sa'yo. Ibig sabihin, madalas ihian, takpan ng dumi o bugbugin hanggang mamatay ang mga tao. Nangyayari ito mula 1,500 hanggang 1,800 sa Europa. Malamang nahulaan mo na, ang parusang ito ay kadalasang ibinibigay sa mga karaniwang tao na nagsalita ng wala sa oras. May mga pagkakataon din na ginagamit ito bilang parusa sa mga babae na mahilig magsismis. Para itong medieval na bersyon ng pagsuspinde ng social media account mo. 6. Pagtuhog sa tulos. Minsan itinutuhog ang mga tao sa tulos matapos patayin sa ibang paraan. Pero hindi ito laging nangyayari. Ang magandang balita, mabilis at marahas ang parusa, hindi ito matagal na paghihirap. Karaniwan, isang malaking kahoy ang pinatatalim na parang tulos, itinatayo sa lupa ng matulis pataas at pinapahiran ng grasa ang poste.
Pagkatapos, ibinababa ang tao sa tulos mula sa puwitan, hinahatak pababa habang tumatagos ang kahoy sa katawan at tinatamaan ang laman loob. Madalas, mabilis itong pumapatay, pero kapag hindi natamaan ang vital organs, magpupumiglas at sisigaw pa ng ilang oras ang tao. Ayon sa The Washington Post at ilang sanggunian, may mga itinuhog sa tulos noong Armenian Genocide sa unang bahagi na ika-20 siglo 5 paghila sa ilalim ng kilya. Para ito sa mga mandaragat, mas katanggap-tanggap pa ang pagpapalakad sa tabla. Tulad ng pangalan, hinihila sa ilalim ng kilya ng barko ang pinarurusahan. Ang kilya ay parang gulugod ng barko at madalas unang ginagawa. Parusa sa mga mandaragat, itinatali sila sa lubid at ibinababa sa tubig habang umaandar ang barko. Hihilahin sila sa ilalim ng keel na may matutulis na barnacle. Kaya bukod sa muntik malunod, napupunit at nasusugatan ang balat at laman. May ilang ulat ng mga mandaragat na nawawala ng bahagi ng katawan na kadalasan ay nauuwi sa kamatayan. Sa ngayon, parang pinagpipiestahan ka sa comment section ng YouTube kung walang sumasang-ayon sa'yo. Maging matalino, huwag magpa-keel-hold. Pang-apat, torture gamit ang kawayan. Mahilig ang mga tao sa ilang bahagi ng Asya sa kawayan. Paano ba naman hindi? Maaari mo itong kainin, magamit bilang tasa. Maganda itong gawing scaffolding at marami kang pwedeng gawin gamit ito. Idagdag pa na ang kawayan ay mabilis tumubo. May uri na umaabot sa 35 pulgada kada araw. Malakas din ito. Alam mo na siguro ang susunod, di ba? Oo, sinasabing minsan pinipilit ang tao na umupo sa ibabaw ng tumutubong halaman at itali ng puwitan muna. Mabilis itong tumutubo at tumutusok sa katawan ng biktima. Isa itong napakabagal na paraan ng pagbitay. May mga ulat na nagsasabing posibleng hindi ito nangyari, pero ayon sa media at iba pang sanggunian, ganito raw pinapatay ng mga Siamese o Thai ang kanilang kaaway noong ika-19 na siglo pangatlo tungkol sa hayop. Kung napanood mo ang palabas namin tungkol sa Roman Colosseum, alam mo na ang damnatio ad bestias, pagbitay gamit ang hayop na may iba't ibang paraan. Maaring upuan ka ng isang sinanay na elepante at hihiyaw ang mga tao habang lumalabas ang iyong mga bituka. Maaari ka ring ihagis sa mga leon o iharap sa isang oso. Sa China, pwedeng paghiwalayin ng 2 kabayo ang tao. Sa gitnang silangan naman, pinapatay ka ng pagyurak ng mga kabayo. Ang pinakabaliw sa lahat ng parusang may hayop ay ang Romanong parusang pulay na kuli. Parang lumang Japanese game show ito na kailangang tiisin ang kung ano-anong nakakasukang bagay para sa premyo. Pero mas malala dahil nagtatapos sa kamatayan. Simple lang ang proseso. Ilalagay ang isang tao sa isang malaking sako na gawa sa balat. Pupunuin ang sako ng mga hayop tulad ng unggoy, ahas, aso at baka magdagdag pa ng ilang manok para mas maging kakaiba. Talian ng sako at itapon sa tubig. Parang palikipagtalo sa politika sa Facebook na umaasang may magandang resulta. Pangalawa, ang pagdurog sa pangkalahatan. Maraming bansa, kahit matagal na matapos ang panahon ng Imperyong Romano, ay nagkaroon ng parusang tinatawag na pagdurog. Kung ang malunod kasama ang mga hayop ay kakaibang konsepto, ito naman ay simple lang. Dudurugin ka ng isang bagay, kadalasan bato. Sa Britanya at Pransya, pwedeng mapatay ang mga tao kapag walang pahayag sa korte. Kapag tahimik ka, dudurugin ka. Gusto lang nilang aminin mo ang kasalanan mo na hindi naman totoo sa maraming bansa. Sa Britanya, may naglarawan ng pagdurog kung saan mabigat na bakal at bato ang inilalagay sa kanya. 3 pirasong barley na tinapay lang ang pagkain niya hanggang mamatay, walang inumin. Kung mabuhay pa siya, wala na siyang makakain araw-araw. Maaring abutin ng 1 linggo bago mamatay ang isang tao sa ganitong paraan. Pero may mga ayaw pa ring umamin ng kasalanan. Isa pa, ang blood eagle. Ito marahil ang pinakamalikaing paraan ng pagkamatay, parang madilim na tulang may larawan. Alam na ito ng marami sa inyo dahil sa palabas na Vikings. Pero ipapaliwanag namin para sa mga hindi pa nakarinig ng Blood Eagle. Kakaiba talaga ang ritual na pagbitay na ito. Mas gugustuhin pa naming subukan ang sako ng galit na hayop na nilulunod sa lawa. Ganito ay pinaliwanag sa mga Viking saga. Lumapit si Earl Einar kay Halfdan at inukit ang Blood Eagle sa likod niya. Itinarak ang espada malapit sa gulugod, pinutol ang tadyang pababa sa baywang at inilabas ang mga baga. Sa madaling salita, hinahatak palabas ang iyong mga tadyang sa likod mo na parang pakpak kasama ang iba pang laman at nagiging duguang agila ka. Ngayon, may isa na namang mas brutal na kwento tungkol sa mga parusa mula sa nakaraan. Palagi nating binabalikan ang madugong paksang ito dahil sa kabarbariko ng tao at may nagsasabing minsan ay barbariko pa rin tayo ngayon. Gayunpaman,
Hindi may kakaila na mas sibilisado na tayo ngayon. Hindi na natin pinupunit ang laman loob ng mga nagkasala sa publiko. Hindi na natin karaniwang binabalatan ng buhay ang ating mga kaaway at hindi na rin natin hinahayaan na tumubo ang kawayan sa loob ng katawan ng mga sundalong nahuli. Siguradong pag-uusapan ng tao sa susunod na 200 taon kung gaano tayo kabangis nung unang mga taon ng 2000 gaya ng pagtingin natin sa ginawa ng mga ninuno natin ngayon. 10, pag-iisa sa kulungan. Baka magulat ka, pero ang paglalagay ng preso sa solitaryo ay ginagawa pa rin sa buong mundo ngayon. Maaring dahil siya ay panganib sa sarili niya, panganib sa iba, lumabag sa mga patakaran sa ibang paraan, o kaya naman ay nasa hitlist siya ng ibang mga preso. Bagamat ang mag-isa sa selda buong araw o sa halos buong maghapon ay maaaring magdulot ng psikolehikal na sakit, karamihan sa mga bansa ngayon ay pinipigilan ng mga kasunduan sa karapatang pantao ang malulupit na uri ng solitaryo noon. Noong mga taong 1800 sa Amerika, may solitary confinement pero kadalasan walang yard time o pagkikita sa mga bihasang therapist. Karaniwan, binibigyan ng Biblia ang mga bilanggo, ikinukulong sa madilim na silid at binibigyan ng oras magsisi, ngunit hindi ito naging epektibo. Noong 1890, sinabi ng isang maestrado ng Korte Suprema ng Amerika na maraming bilanggo, kahit saglit na nakakulong, ay napupunta sa kalagayang halos tulala at mahirap gisingin, habang ang iba ay nagiging marahas na baliw. Sabi niya, may iba ring nagpakamatay. Pero kung titingnan ang mga piitan sa Europa, mas malala noon ang solitary confinement sa gitnang panahon. May mga selda na walang liwanag at sobrang liit para makagalaw. Kadalasang pinapahirapan pa ang mga bilanggo habang nagsisisi sila sa kanilang selda na gawa sa bato. Baka iniisip mo pa rin na hindi ito kasing tindi ng ibang parusa sa ibang palabas. Isipin mong nasa malamig at madilim na piitan ka, unti-unting namamatay, nawawala ang katinuan at sinusubukang makabawi matapos madurog ang mga kamay, pero wala kang pagkakataong magpatingin sa doktor para maibsan ang sakit. Kung kamatayan din ang hahantungan, tatanungin mo sarili mo kung mas pipiliin mo ang pagpugot ng ulo para matapos agad o magtiis ng matagal na kulong mag-isa. Ngayon naman, immurement. Pero paminsan-minsan, may mga taong nakakalabas din ng piitan at nagpapatuloy ang buhay. Kaya karamihan sa inyo ay maaaring sumagot sa tanong na ibinigay namin ng, "Doon na lang ako sa piitan, salamat." Duda namin ayaw nyo ng immurement. Iba-ibaan nyo nito pero ibig sabihin, ikukulong ka hanggang mamatay. Maaring ibig sabihin nito ay pagtatayuan ka ng 4 na pader sa paligid mo kaya mag-isa ka lang at iiwan kang walang pintuan. Maaring may butas para sa hangin, pero ilang araw lang ay mamamatay ka rin. Sinasabing sa sinaunang Roma, ganito ang parusa sa mga Vestal Virgin na di na natiling dalisay, pero mas karaniwan daw ito sa ilang bahagi ng Persia. Isinulat ito ng isang bisita matapos ang paglalakbay niya sa Persia, mahigit 1 siglo nang nakaraan, at nakita niya sa isang silid ng pagkakabaon. Isa pang malungkot na tanawin sa disyerto ay ang mga haliging ladrilyo kung saan may mga biktimang ikinukulong ng buhay sa loob ng pader. Ang biktima ay inilalagay sa kalahating tapos na haligi. Kung maawain ang tagapagpataw ng parusa, agad niyang tatapusin ang pagsemento hanggang muka para mabilis ang kamatayan. Ngunit minsan, pinapayagan na makapasok ang kaunting hangin sa pagitan ng mga ladrilyo at sa ganitong kaso, malupit ang pagpapahirap at matagal ang pagdurusa. Minsan, ibig sabihin nito ay ilibing ng buhay o ikulong sa pader. Pero minsan, may pinto na nakakandado lang. Noong ika-12 siglo sa Inglaterra, pwedeng patawan ng hari ng parusang kamatayan sa gutom, ikukulong ka mag-isa at walang pagkain. Maaring itanong natin kung pipiliin mo ang mabilis pero masakit na kamatayan gaya ng pagsunog o pagdurog o ang mabagal na pagkamatay sa gutom o kakulangan ng hangin sa libingan. 8. Puting torture. Ang puting torture ay partikular na ginamit sa Iran nitong mga nakaraang panahon bilang parusa sa mga bilanggong politikal. Ngunit ang ganitong matinding uri ng psikolohikal na pahirap ay ginamit din sa ibang mga lugar. Tulad ng maari mong hulaan, ang mga bilanggo ay inilalagay sa mga puting selda. Nagsusuot sila ng puti, wala silang naririnig, at sa ilang kaso, sinasabing puting kanin lang ang kanilang kinakain. Maaari rin itong mga hulugan ng ibang sensory deprivation gaya ng inilarawan ng Organisasyon ng mga Demokratikong Abogado ng Europa nang akusahan nila ang USA. Sa Guantanamo, ang mga bilanggo ay nilalagay sa sensory deprivation, natatakpan ng tainga at mata, nakatali ang mga kamay at paa, suot ang makakapal na guwantes, nakakulong sa hawla na walang privacy at laging binabantayan araw at gabi. Ito ang tinatawag na puting torture. Sinabi ng bilanggong si Amir Fakhravard na nakakulong sa Iran na mas malala ang puting torture kaysa sa pisikal na torture na naranasan niya kahit nung nabalian siya ng buto. Ito ang sinabi niya sa media matapos siyang palayain. Wala kaming nakitang ibang kulay, lahat puti sa selda, sahig, damit, pati ilaw. 24 na oras puro puti, kahit pagkain, puting kanin lang. Wala kaming nakikitang kulay o naririnig na boses.
Pito, paglalagay ng alkitran at balahibo. Balik tayo sa sakit, dagdag pa ang kahihiyan. Makikita ang parusang ito sa gitnang panahon sa Europa, ngunit sumikat lalo noong Rebolusyong Amerikano. Madalas, hinuhubaran ng tao at binubuhusan ng mainit na alkitran. Pagkatapos, binubudburan ng balahibo ang tao kaya nagmumukha siyang ibon tao. Ang sakit ay galing sa mainit na alkitran at ang kahihiyan ay sa balahibo. Pagkalipas ng maraming taon, maaring binubuhusan ng alkitran at binubudburan ng balahibo ng pansamantalang Irish Republican Army ang mga babae na inakusahan ng pagkakaroon ng relasyon sa mga kaaway. Ayon sa Belfast Telegraph noong 2007, ang mga takot na babaeng ito ay inaahit ang ulo bago kalad ka rin sa poste ng ilaw, gapusan at buhusan ng mainit na alkitran sa ulo. Pagkatapos, binubudburan sila ng balahibo na dumikit sa alkitran ng ilang araw bilang paalala ng kanilang kasalanan sa komunidad. 6. Pagsubok sa tubig. Hindi lang ito di makatao, kundi maituturing na pinakaatrasadong uri ng hustisya na nakita ng mundo, na nakita sa ilang bahagi ng Europa hanggang ika-17 siglo. At ang nangyayari, kapag ang isang babae ay inakusahan ng pangkukulam, binibigyan siya ng pagsubok sa paglangoy. Maaari nating gamitin ang kaso ng isang babaeng tinawag na Mary Sutton. Ayon sa isang publikasyon noong 1613, inakusahan siyang nagdulot ng koma sa isang babae. Ang may-ari ng lupang pinagtatrabahuhan niya ay binato siya ng mga bato, ngunit kalaunan ay namatay ito dahil sa isang sakit. Dahil dito, inakala ng mga tao na may kaugnayan siya sa demonyo, kaya isinailalim siya sa pagsusulit ng mangkukulam. Tinalian siya at inilubog sa ilog para makita kung lulutang siya. Kapag lumutang, tiyak na isa siyang mangkukulam. Kung namatay siya, ibig sabihin wala siyang tulong mula sa kasamaan. Iba-iba ang paraan ng pagsubok na ito. Minsan tinatapon ng mga babae sa tubig at sinasabi na Diyos ang magpapasya sa kanila. 5. Pagkawala ng tainga o ilong. Kaya ang ganitong uri ng parusa ay masasabi mong pinakamabigat na uri ng hustisya. Para sa mas maliliit na krimen, ang parusa para sa mga bagay na sa panahon ngayon ay maaring community service lang, multa o wala man lang maliban sa ilang puna. Halimbawa, ayon sa isang ministro sa Amerika noong bago pa lang ang bansa, may mga taong pinutulan ng tainga dahil sa erehiya at ibang kasamaan. Maaring magtaka tayo kung anong kasamaan ang tinutukoy niya. Sa ilang bahagi ng Europa, pwede kang mawalan ng ilong dahil sa pamumugaw na sa madaling sabi ay pagiging bugaw nung gitnang panahon. Noon karaniwan tangalin ang ilong o tainga bilang parusa sa krimen para makilala bilang nakasala habang buhay mong bitbit ang marka ng kahihiyan. Pang-apat, ang peras ng pagdurusa. Hindi agad nakakamatay ang parusang ito, pero matindi ang sakit at madalas mabagal ang pagkamatay dahil sa pinsala. Kailangan naming sabihin na kahit may mga instrumentong ito sa museo, haka-haka lang kung paano talaga sila ginamit. Ayon sa ilang ulat, ginagamit ang aparatong hugis peras na ito bilang parusa sa mga nagsalita ng hindi nararapat. Pwedeng ipasok ito sa bibig ng inaakusahan at gamit ang susi, maghihiwalay ang metal at mapipilitang bumuka ng malaki ang bibig. Ayon sa ibang ulat, ito ay ipinapasok sa puwitan ng mga lalaking may relasyon sa kapwa lalaki o inilalagay sa ari ng babaeng inakusahan ng tangkang pagpapalaglag. 3. Pagputol ng litid. Sa madaling sabi, paraan ito para lumpohin o pilayin ang isang tao, gaya ng maaaring sabihin noon. Ang mangyayari ay ang tao, padalasan na isang bilanggo, ay puputulin lahat ng litid sa kanyang mga kalamnan sa hita at dahil dito ay hindi na siya muling makakalakad. Makakakita ka ng kahit isang halimbawa ng parusang ito sa aklat na The Roman History of Ammianus Marcellinus. 2. Pagsusunog ng paa. Tulad ng alam ninyong lahat, ang talampakan ng paa ay napakasensitibo at dahil dito, madalas itong naging biktima ng pagpapahirap sa iba't ibang panahon. May ebidensya ng pagsusunog ng paa noong sinaunang panahon ng Roma at may ebidensya rin na nangyari ito noong panahon ng Inkwisisyong Kastila. Maaring mapilayan din ito ang isang tao kahit paano, gaya ng malamang na nangyari sa isang kasong inilarawan sa aklat na Dungeon, Fire and Sword, The Knights Templars and the Crusades. Isang miyembro ng Knights Templar ang inakusahan ng erehiya at sinunog ang kanyang mga paa ng matindi hanggang naging uling at nadurog ang mga buto. Isa mga tornilyo. Madalas na nating napag-usapan ang mga gamit na pang-torture sa ibang palabas. Karamihan dito ay may tornilyo. Ang pinakasimpleng uri ay tinatawag ding tornilyo sa inlalaki, tornilyo sa paa o tornilyo sa binti. Makikita mo ang ebidensya ng pinakamasama, ang tornilyo sa ulo, pati na rin ang tornilyo sa ari. Ang tinatalakay lang ay mga pang-ipit, malaki para sa ulo, maliit para sa inlalaki. Pagdating naman sa binti o paa, minsan tinatawag silang boots. Pero ang mga boots na ito ay pwedeng gawing mas maliit kapag suot na ng isang tao. Kapag hinigpitan ito, maaaring madurog sa maliliit na piraso ang laman, depende sa kasalanan at sinabi sa interogasyon. Ayon sa isang aklat tungkol sa mga gamit sa Scotland, ang tornilyo sa binti raw ay nagdudulot ng pinakamatindi at pinakamalupit na sakit sa mundo.
Kahit ang mga daliri sa paa o hinlalaki mo lang ang ipitin ng turnilyo, tiyak na magdudulot ito ng matinding sakit. Pero di tulad ng ibang pagpapahirap na napag-usapan, karaniwan ang paggamit ng ganitong turnilyo at hindi lang para sa malalaking krimen. Marami nakakatakot na kagamit ang sinauna ang ginawa para magdulot ng matinding sakit o pumatay ng biktima. Ang ilan dito, gaya ng brazen bull na tansong estatwa kung saan sinusunog ng buhay ang biktima ay talagang nakakatakot. Ang breast stripper at pair of anguish ay ilan sa mga bagay na ayaw mong maranasan. Sabihin nating bihag ka at nagbanta ang mga namumuno na gagamitin ang Catherine wheel. Akala mo hindi ito masama, pero magugulat ka. Ipapaliwanag namin kung bakit sa episode na ito ng The Infographic Show, ang Catherine wheel pinakamasasahol na parusa. Ayon sa alamat, ang Catherine wheel ay ipinangalan kay Santa Catalina ng Alexandria, patron ng mga eskolar at mga mahilig sa filosofiya at taga-protekta laban sa biglaang kamatayan. Walang nabanggit tungkol sa taong ito bago ang ika-9 na siglo, kahit sinasabing ika-4 na siglo siya nabuhay, kaya pinaghihinalaan na baka hindi siya talaga umiral. Ang kanyang kilalang kwento ay nagsimula sa Ehipto. Pinaniniwala ang siya ay maharlika o prinsesa at masipag mag-aral. Maaring isipin ng iba na hindi ito matalino dahil tumutol siya sa maling ginagawa ni Emperador Maxentius na patuloy na inuusig ang mga Kristiyano. Ayon sa kwento, pinili ni Maxentius ang ilang eskolar para makipagtalinohan kay Catherine, ngunit sa huli natalo ang mga pantas. Habang nakakulong si Catherine dahil sa kanyang mga sinabi, naikayat niya ang maraming sundalo ni Maxentius at pati ang asawa nito na yumakap sa Kristyanismo. Hindi nagustuhan ni Maxentius iyon. Matapos ang pagpapahirap at pagdeklara niyang si Hesukristo ang kanyang asawa, hinatulan siyang mamatay. Dito pumasok ang gulong na gagamitin bilang kasangkapan sa bitay. Nabasag ito nang mahawakan niya, kaya sa desperasyon, pinapugutan siya ng ulo ng emperador at dinala sa bundok Sinai. Nakakatuwa, sinabi ni Santa Juana ng Arc na isa sa mga tinig na narinig niya ay kay Catherine. Ano nga ba ang gulong na ito na milagrosong nakaligtas si Catherine pero naging dahilan ng kamatayan ng marami pang hindi pinalad? Isa pa nitong pangalan, ang breaking wheel, ay siguradong magbibigay sa iyo ng ideya. Ito ay isang gulong na gawa sa kahoy, nakahawig o maaring kapareho ng mga ginagamit sa mga karwahe. Bukod sa matibay na kahoy, nilalagyan ang mga gulong ng metal na palibot at minsan ay nilalagyan ng nakausling talim na bakal para mas makasakit. Ang mga dambuhalang gulong na ito ay ibinabagsak sa mga bilanggo sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na nagdudulot ng bali ng mga buto sa bawat bagsak. Isa pang paraan ay ang pagtali sa tao sa gulong at pagpalo sa kanyang mga braso at binti gamit ang bakal na pamalo habang iniikot ito. Ang mahalaga ay mabasag ang mga buto. Naitakda na bago pa ang bilang ng pagbagsak ng gulong o pagpalo ng martilyo, depende sa bigat ng kasalanan ng bilanggo, gaya ng pagnanakaw o pagpatay. Para sa pinakamasamang nagkasala, tinutumbasan ang parusa sa krimen. Halimbawa, nilalagyan ng matutulis na kahoy sa ilalim ng biktima para pahirapan pa siya. Para sa gustong hindi pahirapan, pwedeng magbigay ng nakamamatay na hampas habang o pagkatapos ng pagbagsak ng gulong o pagpalo ng bakal. Karamihan ay hindi pinalad at ang pagbasad ng mga buto ay simula pa lang o unang hakbang sa 2 o 3. Pagkatapos ng unang hakbang, madalas ipasok ang katawan sa pagitan ng mga paiko ng isa pang gulong. Mas madali ito kapag nabali na ang mga braso at binti. Ikinakabit ang gulong sa post at inilalantad para makita ng lahat, tulad ng mga pinako sa krus. Sa puntong ito, ang ilan ay hinihiwa o sinasakal na nagwawakas sa kanilang paghihirap kahit masakit. Ang iba naman ay inilalagay sa ibabaw ng naglalagablab na apoy o kaya ay direktang inihahagi sa apoy. Posible ring isabit ang tao habang nasa gulong, ngunit kadalasan ay para lamang ito sa mga napatunayang nagkasala ng pinakamabibigat na krimen o maraming malalalang kasalanan. Walang awa ang mga tagapagpatupad ng parusa kahit sa kaluluwa ng kanilang mga biktima. Ang mga bangkay ay basta na lang iniiwan kung saan sila itinapon o isinabit upang kainin ng mga tuka, ngipin at kuko ng mga mababangis na hayop. Marami ang naniwalang pipigilan nito ang mga kaluluwa na kailanman ay makatagpo ng walang hanggang kapayapaan at nagsisilbing nakakatakot na babala sa iba. Pero may isang maliit na pag-asa para sa mga hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng Catherine wheel, at yon ay kung sakaling sila ay makawala o kung ang gulong ay hindi magampanan ang tungkulin nito. Sa ganitong pagkakataon, banal na pakikialam ito at maliligtas ang nagkasala, ngunit bihirang mangyari. Bihira itong mangyari kaya nagiging paksa ng mga relihiyosong pinta tungkol sa himala. Madalas, hindi na isinasama ang mga hinatulan sa mga likhang sining. Bukod dito, maaring magtagal ang kanilang pagdurusa bago sila mamatay.
May mga kwento ng mamamatay tao noong ika-14 na siglo na namatay matapos ang 3 araw. Sa isa pang pagkakataon, may isang lalaki na nagngangalang Bunadies na tumagal ng 4 na buong araw at gabi. Isang kaduda-dudang kwento tungkol sa German serial killer noong mga taong 1500 ang nagsasabing nabuhay siya ng 9 na araw dahil sa tulong ng alak. Malamang alamat lang din ang huling kwento na ito. Ang Catherine wheel o breaking wheel ay isang nakakatakot na aparato. Ginamit ito sa pampublikong bitay sa Europa mula sinaunang hanggang maagang makabagong panahon. Ginamit pa ito sa Bavaria hanggang ipinagbawal noong 1813 at pinaniniwala ang huling ginamit ito sa Prussia noong 1841. Tayo, lalo na ang makabagong kriminal, ay nagpapasalamat na hindi na ito kinagigiliwan ng lipunan. Mas gugustuhin mo pa sigurong baliin na lang nila ang mga buto mo o kaya ilubog ang ulo mo sa napakalamig na tubig hanggang sa maramdaman mong nalulunod ka na. Mas mabuti pa yon kaysa sa kaputian, sa nakakabinging, walang tigil na kaputian. Sa loob ng maraming buwan, wala kang nakita kahit anong kulay. Puti ang selda, pader, pinto at sahig. Puti rin ang damit mo at palaging bukas ang maliwanag na puting ilaw araw-gabi. Kapag dinadala nila ang pagkain sa pinto, laging pareho ang ulam at puting kanin sa puting plato. Wala kang maririnig na anumang boses maliban sa mga nasa isip mo. Kung gusto mong gumamit ng banyo, kailangan mong ipasok ang isang piraso ng puting papel sa ilalim ng pinto. Tapos, ang mga gwardyang may suot na sapatos na may padding ay tahimik na lalapit para buksan ang pinto at saka mo magagamit ang puting banyo. Makalipas ang ilang buwan, nakalimutan mo na kung sino ka. Totoo na ang mga boses sa isipan mo at di mo na maalala itsura ng mga magulang mo. Maligayang pagdating sa mundo ng white torture. Ang inilalarawan namin ay tinatawag minsan na enhanced interrogation technique at dito ay matinding sensory deprivation. Si Amir Fakhravar, dating bilanggo sa Iran, ay nakulong dahil sa pagiging critical sa rehimeng Iranian. Aktivista siya noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000 at ilang beses siyang nakulong at ininteroga. Binugbog siya hanggang mabalya ng buto, pero wala. Walang tatalo sa lupit ng white torture. Mabuti na lang at nakalaya siya matapos 8 buwan sa puting kwarto, nakatakas mula Iran at lumipat sa Amerika. Swerte niya. Ilang dating kritiko ng rehimen na nakulong sa Evin Prison sa Iran ang nagkwento kung paano may mga bilanggoro na pinahirapan hanggang mamatay. May ilang bilanggo sa Evin ang binitay, pinutulan ng bahagi ng katawan, pinabulag at karamihan ay ikinulong sa napakabagsik na kondisyon. Mag-focus tayo sa Iran at pakinggan ang sinabi ng Iranian mamamahayag na si Ibrahim Nabavi tungkol sa white torture. Noong 2004 tumawag siya sa Human Rights Watch. Bahagi ito ng kanilang usapan. Mula nang umalis ako sa Evin, hindi na ako nakakatulog ng walang sleeping pills. Napakasama ng pakiramdam. Hindi ka iniiwan ng kalungkutan kahit matagal ka ng malaya. Bawat pintong isinasara sa'yo. Tinatawag namin itong white torture dahil nauha nila ang gusto nila nang hindi ka sinasaktan. Unti-unti kang bibigay at kapag nangyari yon, kontrolado ka na nila at dun ka na aamin. Isang dating bilanggo sa white cell ng Iran ang nagsabi, matapos ang 3 araw, sobrang hirap na. Magkakaiba rin ang oras ng pagbagsak ng mga tao. Pinag-uusapan namin noon kung kailan bumibigay ang mga tao. May mga bumibigay pagkatapos ng ilang araw, may ilan na mas tumatagal pa. Ganap na katahimikan ang nararanasan. Pagkalipas ng 3 araw, gusto ko na lang makarinig ng kahit anong salita, kahit ano pa. Kahit pagmumura pa iyon, kahit matinding interogasyon pa. Sa madaling salita, yon ang ibig sabihin ng white torture, ang sirain ang isang tao. Ito ay kapag ang isang gobyerno, hindi lang Iran, ay gustong iparana sa tao ang impyerno para makuha ang nais nilang impormasyon. Walang iniwang pasa o paklat maliban sa mga psikolohikal na sugat. Nangyari na rin ba ito sa mga bilanggo sa USA? Ayon sa mga grupo ng karapatang pantao, oo ang sagot. Noong 2011 tinalakay ng New York Times ang programa ng torture ng CIA. Ang mga pinatinding teknik sa interogasyon sa Guantanamo Bay at iba pang lihim na lugar tulad ng lihim na bilangguan ng CIA sa Thailand. Kasama sa mga ginamit na teknik, ang mga bagay tulad ng pagpapanatili sa mga lalaki sa mga posisyon ng stress para hindi sila makatulog ng ilang araw o waterboarding sa mga bilanggo o pagpigil sa mga lalaki sa loob ng maliit na kahon kung saan hindi sila makaupo ng maayos. Sinabi ng European Democratic Lawyers na ang mga interogator sa Guantanamo ay minsang kumukuha ng mga lalaki at tinatakpan ang kanilang mga mata at tainga.
Nilalagyan nila ng makakapal na guwantes ang kamay ng bilanggo at itinatali ang paa. Ang sensory deprivation na ito ay tinawag na white torture, pero mas parang dark torture. Pareho lang ang epekto. Unti-unting nawawala sa sarili ang bilanggo. Isang katulad na pangyayari ang naganap sa Abu Ghraib na bilangguan sa Iraq at nalaman ito ng buong mundo matapos mailabas ang sunod-sunod na mga larawan. Pinagbihis ng US Army ang mga lalaki ng boiler suit, tinali sila, nilagyan ng maskara sa bibig at tinakpan ang mata at tainga. Ang pagpapahirap ay nagdudulot ng pamamanhid ng pandama ng bilanggo hanggang sa unti-unti na mawasak ang isip ng bilanggo. Matagal lang ginagawa ng mga Briton ang ganitong bagay bago pa sa Iraq. Noong dekada 70 ang mga pinaghihinalaang may kaugnayan sa ng Irish Republican Army ay dinadala mula sa bahay o hinuhuli sa kalsada nang walang paglilitis. Pagkatapos, dinala sila sa lihim na sentro ng interogasyon at sumailalim sa tinatawag na 5 techniques. Kasama rito ang pagtakip ng ulo, pagpapatayo sa pader, pagpigil sa tulog, malalakas na ingay at bawal kumain o uminom. Habang nakakulong, nakaposas at may takeb ang ulo ng mga lalaki kaya palaging nasa dilim sila. Para lalong lumala ang sitwasyon, tuloy-tuloy na pinatugtog ng mga Briton ang isang recording ng sumisitsit na ingay o yung tinatawag na white noise. Minsan, bigla na lang sinisipa sa singit ang mga bilanggo nang di nila namamalayan na may pumasok sa selda. Dahil dito, lagi silang stressed at hirap matulog. Ano ang layunin ng sensory deprivation? Upang magdulot ito ng matinding depresyon, pagkabalisa at kalaunan, guni-guni o pagkawala ng malay. Ginamit ito ng mga Briton sa digmaan sa Iraq at dinala rin ito sa US, Israel at Brazil. Paano nakalusot dito ang mga bansang ito? Sabi nila, hindi raw ito purong torture kundi mas matinding interogasyon na matagal nang kinokondena ng mga grupong pangkarapatang pantao. Sa Venezuela, may sariling paraan ng white torture ang mga autoridad. Sa ilalim ng isang gusali sa Caracas, may lugar na tinatawag na La Tumba o libingan sa Ingles. Doon, ang mga bilanggoy nakakulong sa maliliit, puting selda, bawal makipag-ugnayan sa gwardiya o kapwa bilanggo at walang naririnig na tunog. Maghapon at magdamag, may maliwanag na ilaw sa selda nila, kaya di na alam ng mga bilanggo ang oras. Hindi na rin nakakagulat na may ulat ng ilan na nagtangkang magpakamatay. Maaring makaranas ang iba ng pagsusuka, pagtatae o guni-guni. Sabi ng isang ina ng bilanggo sa media, para siyang inilibing ng buhay at naghihintay na lang mamatay. Kakayanin mo ba ang puting pagpapahirap? Sa tingin namin, hindi. Duda kami na may makatitiis sa puting pagpapahirap nang hindi nababaliw. Nakapanayam ng Human Rights Watch ang dating bilanggo mula sa prison 50 sa Iran. Nakita ng bilanggo na yon ang mga selda ng isolation at ito ang sinabi niya tungkol dito. Hindi ko maisip na makakayanan kong magpalipas ng isang gabi sa mga selda ng solitaryo nang hindi nababaliw. Hindi lang ito tungkol sa nangyayari sa mga puting kwarto, kundi sa nangyayari rin kapag nakalabas ka na. Sabi nga ng dating nakakulong sa Iran, pumasok akong isang tao, lumabas akong iba na. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa ganitong sitwasyon kahit sandali. Hari ka noong ika-9 na siglo sa medieval na Inglaterra na sinalakay ng mga mabagsik na Viking na naglakbay para pumatay muna at saka manalanta. Sinabihan kang papatayin, kaya naghihintay ka sa tolda, iniisip kung paano ito mangyayari. Sa inyong lugar, madalas dalhin sa pugutan ng ulo ang mga nagkasala. Akala mo mabilis at walang sakit, magdasal lang at tapos na. Martir ka, kabutihan ang makakamtan mo sa langit, pero di mo inaasahan ang malupit na pagkamalikhay ng mga kalaban mo. Malalaman mong huhugutin ang tadyang at baga mo sa likod para gawin parang nilalang na may pakpak. Matindi ito sa isip mo. Iyan ang Blood Eagle sa madaling salita. Dagdag pa, ilalarawan pa natin ang malupit na paraan ng pagbitay ng mga Viking. Una, padapain ng tao, nakaharap ang likod sa hangin. Kung hindi sinabi sa biktima ang mangyayari, baka akala niya pupugutan lang siya ng ulo gaya ng sa Anglo-Saxon England. Hindi tiyak kung sinabi sa kanila dahil walang nabanggit sa panitikan ng Viking. Pinapalagay ding pinigilan o tinali sila pero wala ang mga detalye sa lumang teksto. Nakadapa ang tao at naghihintay. Ang ritual na pagbitay na ito ay tsak na ginawa sa espesyal na lugar na pinanood ng maraming lalaking Viking. Lalapitan ng tagapagpataw ng parusa ang hubad na biktima gamit ang matalim na kutsilyo o palakol. Minsan, inuukitan pa siya ng agila sa balat panimula pa lang ito. Gamit ang kutsilyo, pinunit niya ang likod ng lalaki at naputol ang mga tadyang gamit ang lakas. Hinila at binuklat palabas ang mga tadyang na parang pakpak. Pinaka-highlight ng hinila, palabas ang baga ng lalaki sa likod at ibinalot sa tadyang na parang pakpak. Ginawa ang prosesong ito para magmukhang pakpak ng ibon kaya tinawag na Blood Eagle. Parang imposible itong mangyari kaya paano natin malalaman kung totoo ito? Sa panahon ng mga Viking, may mga makata sila tulad ng ibang sinaunang kultura. Tinatawag itong skaldic poetry.
Ang mga tulang ito ay bahagi ng mga saga na galarawan ng pananakop ng Viking, alamat ng magigiting na hari at madugong labanan. Ilan sa mga kwentong ito ang nakaligtas at naisalin na. May isang kwento na tinatawag na Orkney Saga at inilalarawan nito ang mga ginawa ng isang lalaki na ang pangalan ay Harald the First Fairhair na sinasabing unang hari ng Norway. Siya ang kinikilalang pinuno ng sakupin ng mga Viking ang Orkney at Shetland. Kung hindi mo alam kung nasaan ang mga ito at hindi naman namin inaasahan na alam ng karamihan sa inyo, nasa hilaga sila ng Scotland pero mga grupo ng isla na hindi bahagi ng mainland. Kung hindi mo alam, ang grupo ng mga isla ay tinatawag na arkipelago. Hindi lang dugo at karahasan ang tinatalakay namin. Ikwinento rin ng saga ang buhay sa mga islang ito. May mga eskolar na nagtatanong kung tunay ang mga isinulat dahil ang saga ay naisulat matapos pa ang panahon ni Haring Harald. Isinulat ito noong ika-13 siglo, ngunit naroon na ang mga Viking mula ika-9 na siglo. Maaaring ipinasa ang mga detalye sa pasalin-saling kwento. Sa madaling salita, upang paikliin pa ang kwento, isa sa mga anak ni Harald na mandirigma na si Halfdan Longleg ay pinatay dahil nasangkot siya sa mga labanan sa kapangyarihan na nagresulta sa pagkamatay ng isang miyembro ng maharlikang Viking at 60 iba pa. Ginawa niya ito kasama ang kanyang kapatid. Ipinatapon ng kapatid mula Orkney pero hindi pinalad ang operasyon. Nakapagiganti ang anak ng pinatay na maharlika at hiniling na isagawa ang Blood Eagle kay Halfdan Longleg bilang alay kay Odin. Ganito ito isinalin. Lumapit si Earl Einar kay Halfdan at isinagawa ang Blood Eagle sa kanya sa pamamagitan ng pagtusok ng espada malapit sa gulugod, pagputol ng tadyang pababa sa baywang at paghugot ng baga. Doon namatay si Halfdan. Yan ang unang kaso. Ang ikalawang kaso ay tungkol kay Ivar the Boneless, isang babagsik na mandirigmang Viking na sinasabing anak ng bayaning Norse na si Ragnar Lothbrok. Baka tanungin mo, bakit siya tinawag na boneless? Nagtaka rin ang mga historiador dito. Sabi ng ilan, hindi siya boneless, kundi hindi lang gumagana ng maayos ang kanyang pagkalalaki. Binawi niya ang kakulangan sa pisikal sa talino kaya mahusay siyang taktiko sa labanan. Ito ang panahon kung kailan sinasakop ng mga Viking ang malalaking bahagi ng Anglo-Saxon England. At ito ay detalyadong ikinuwento sa saga na tinatawag na ang kwento ng mga anak ni Ragnar. Ipinapakita nito ang mga nangyari kay Haring Aya ng Northumbria noong ika-9 na siglo sa hilagang England nang malaman niya ang nalalapit na pananakop ni Ragnar Lothbrok. May iba't ibang kwento tungkol sa ginawa at pagkamatay niya pero ayon sa isa, spoiler alert, kung di mo patapos ang Vikings, takpan mo muna tainga mo. Ngayon, nahuli siya ni Haring Aela at itinapon sa isang hukay ng mga ahas. Doon siya namatay. Masyadong matalino si Ifar na walang guto para lusubin ang hilagang Inglaterra habang napakalakas ng hukburoon kaya naghintay siya ng tamang panahon. Sa katunayan, nanatili siya sa Inglaterra, ngunit humiling siya kay Haring Ayaya ng tinatawag na Wergild na isang uri ng kabayaran para sa buhay ng isang tao sa pagkakataong ito ay para sa kanyang ama. Sinabi niya kay Aelia na balat lang ng baka ang gusto niya at kukunin lang niya ang lupang kaya niyang mapaligiran nito. Sa makabagong salita, baka naisip ni Aelia na tanga siya. Matalino si Ivar, ginupit niya ang balat ng baka na parang tali at pinalibutan ang malaking lugar. Sabi niya, magiging bagong lungsod ito at pinaniniwala ang yon ang York sa hilagang Inglaterra. Nakuha ni Ivar ang suporta ng lahat ng pinuno sa rehiyong yon. Ngayon, malakas na ang hukbo niya kaya nagpasya siyang salakain ang natitirang Inglaterra at magiganti kay Aela. Maraming taga-hilagang Inglaterra ang sumumpa ng katapatan kay Ivar dahil nirerespeto nila siya na mistulang Norse propaganda. Nagtapos ito nang mahuli si Aela at naging hari si Ivar sa hilagang silangang Inglaterra. Parang mananakop na naglakbay ang mga kapatid niya sa Inglaterra at Europa. Malapit nang maranasan ni Aela ang kinatatakutang Blood Eagle na parusa ayon sa isang tula noong ika-11 siglo. Si Ivar na nanirahan sa York ay ipinahiwa ang likod ni Aela sa anyong agila. Medyo pambata pa ang paglalarawang yan, may isa pa akong mas detalyadong bersyon kung kulang pa ang thrill mo. Ganito yon. Ginawa nila ang Bloody Eagle sa likod ni Aela, tinanggal ang mga tagyang at hinugot ang baga. Totoo nga ba ito? Pero sino ba talaga ang nakakaalam? Kahit anong sabihin ng historiador kung totoo o hindi, hindi rin sila sigurado dahil wala naman sila doon. Ayon sa ilang iskolar, ang mga Norse na makata ay malalalim at simboliko, di palading literal, tulad ng mga makata ngayon. Noong ika-12 siglo, si Saxo Grammaticus, isang Danish na makata, ay sumulat din tungkol sa mga taong hinihiwa at ginagawang agila. Mukhang may isang tema noon sa madidilim na panahon. Sa kwentong yon, mas tindi pa ang ritual ng mga Viking at nilagyan ng asin ang binuksang katawan. May ilang nagsasabing maaring nangyari ito at iba ang naniniwalang marami nang nawala sa pagsasalin ng kwento sa pagdaan ng panahon. Ang mga manunulat ng saga ay isinulat ang mga ito daan-daang taon matapos ang mga pangyayari.
Alam mo naman, kadalasan ay napapalala o napapalaki ang mga bagay habang lumilipas ang panahon. Ang nagsimula bilang isang lalaki na nagtulak ng isa pa sa istasyon ng tren ay maaaring sa pagtatapos ng linggo maging isang madugong rambol kung saan may nawalan ng ngipin at mata. Maaaring may lumitaw pang bayani mula sa kaguluhan. Yung mga kwento ba tungkol sa karahasan ng mga Viking ay pinalabis dahil hinangaan sila ng mga tao at kaya pinalaki ang pagiging mabagsik ng mga Viking? O tama lang ba talaga ang mga kwento? Hindi talaga natin alam, pero totoo na napag-uusapan ang Blood Eagle noon. Hindi pa rin nakakasundo ang mga eskolar, pero sa palabas na ito, hindi na namin hihilinging hadlangan ng katotohanan ang magandang kwento. Sa hustisya, kilala ang sinaunang imperyong Persiano sa maigpit, ngunit makatarungang batas. Ginamit nila ang lex talionis o mata sa mata, ngipin sa ngipin. Multa ang karaniwang parusa sa maliliit na paglabag. Maaring markahan ka dahil sa paninirampuri at sa malalaking krimen, parusang kamatayan ng hatol. Minsan may patakaran ng 2 paglabag. Hindi agad pinapatay sa unang pagkakamali. Nasa sinaw ng Persya ka, 2 beses nagkasala. Iniisip mo kung paano ipapataw ang parusang kamatayan? Baka ba gamit ang pag-suffocate sa abo? O baka buhusan ka ng tunaw na ginto sa lalamunan tulad ng kay Emperador Valerian? Hindi namin alam kung alin ang mas malala, pero ngayon tingin namin pinakamalupit ang parusa ng mga Persyano. Kahit may mahigpit na batas sa katarungan ang sinaunang Persyano, hindi ito pumigil sa kanila na maging brutal minsan. Magbibigay kami ng ilang halimbawa bago talakayin ang posibleng pinakamalupit na parusa. Halimbawa nito ay ang pagkamatay ng Persyanong hukom na si Sisamnes. Siya ay sinasabing tiwali at si Haring Kambises ikalawa ng Persya, 530 BC, 522 BC ay ginawang halimbawa siya bilang babala sa mga magtatangkang tiwaliin ang mga hukuman. Sinasabing ang hukom ay binalatan mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ginamit ang kanyang balat upang gawing upuan. Ayon sa kwento, sinumang itatalagang hukom ay kailangang umupo sa upuang yon para malaman ang maaring mangyari kung sila ay magiging tiwali. Makikita mo ito sa paintings na ang pag-aresto kay Sisamnes at pagbabalat kay Sisamnes. Kasama rin ang kwento ni Ciro ang dakila. Ayon sa tala, labis na inis ang kanyang asawa sa isang yunak na 3 beses nitong iniutos na patayin. Tinawag itong triple death. Una, tinanggal ang kanyang mga mata pero inalagaan siya hanggang gumaling. Sa pangalawang beses, binalatan siya pero inalagaan ulit para hindi mamatay. Iniisip namin na hindi siya tuluyang nabalatan dahil siguradong ikamamatay yon. Nang gumaling siya, ipinako siya sa krus at doon natapos ang lahat. Maraming bersyon ng kwentong ito, pero dito muna tayo sa isa ngayon. Sa 2 parusang kamatayan na ito, may mas malala pa kaya? Ngayon, kailangan nating tingnan ang kwento ng isang lalaking tinawag na Mithridates. Isa siyang batang sundalong Persyano na pinatay noong 401 BC. Aksidentang napatay ng lalaking ito si Cyrus ang mas bata, ang rebelde na nagbabalak patayin ang nakatatanda niyang kapatid na si Arsaces para mamana ang trono. Libo-libong lalaki ang napatay sa panig ni Cyrus sa labanan sa Chunaksa. Nagkalamang ang hukbo ni Cyrus nang sumugod laban kay Artaxerxes. Maayos ang lahat at malapit na niyang makuha ang trono. Sumugod si Cyrus para atakihin ang gwardya ng kapatid niya. Pero biglang tinamaan siya ng sibat at agad namatay. Malaking dagok ito sa mga rebelde kaya sila umatras. Patay na ang magiging hari nila. Tapos na ang lahat. Alam natin ito dahil isinulat ng Gregong mananalang buhay na si Plutarchos sa kanyang sanaysay na ang buhay ni Artaxerxes. Isang Griegong manunulat na nagngangalang Theseus ang nagsabi kay Plutarchos tungkol sa sinapit ng lalaking aksidenteng nakapatay kay Cyrus gamit ang sibat na iyon. Tulad ng alam mo, ang pangalan niya ay Mithridates. May intindihan na may mga taong naiinis kay Mithridates. Tanging pinakamabigat na parusa lang ang nararapat. Dito, pumapasok ang scaphism. Ganito, inilalarawan ni Plutarchos ang kakaibang parusang kamatayan. Ipaparafrasa natin dahil lumana ang pananalita niya. 2 magkaparehong bangka ang pinatong at ipinako, parang lumulutang nakabaong. Gumawa sila ng butas sa bangka para itali ang bilanggo, nakausli ang kamay, paa at ulo niya. Sa ngayon, ayos pa. Lumulutang siya, nakausli ang ulo at ramdam ang matinding init. Iniwan siya habang tirik ang araw sa muka, parang niluluto ang katawan sa lumulutang na libingan. Sa pilitang pinakaimila si Mithridates ng maraming gatas at pulot at yun din ang ipinahid sa kanyang muka. Di nagtagal, ang mukha ni Mithridates na puno ng pulot ay tinambayan ng mga langaw na nagpipiyesta sa kanya at sa pulot. Sa pilitang pinakain pa siya ng pinakain hanggang sa lumubo ang kanyang tiyan at nakagawa siya ng malaking tumpok ng dumi. Sa puntong ito, ayon kay Plutarch, nagsimulang lumitaw ang mga gumagapang na insekto at mga peste mula sa kabulukan at pagkabulok ng dumi.
Pumasok ang mga ito sa bituka ni Mithridates habang unti-unting kinakain ang kanyang laman sa labas. Ayon sa kwento, tumagal ng 17 araw ang mabagal na pagkain ng mga insekto at peste. Sa huli, si Mithridates na minala sa isang tama ng sibat ay kinain ng buhay. Ayon din kay Jonas Zonaris, isang Byzantine kronikador noong ika-12 siglo, parehong kwento lang ito pero may dagdag siyang detalye. Ito ang mismong konklusyon, salita sa salita, sa pagsasalin. Ang mga langaw, putakti at bubuyog na naaakit sa tamis ay dumadapo sa kanyang muka at sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan na nakausli sa labas ng mga bangka at labis na pinahihirapan at tinutuklaw ang kawawang tao. Bukod dito, ang namagantiyan niya dahil sa gatas at pulot ay naglalabas ng likidong dumi kaya nabubuo ang mga pulutong ng uod kabilang ang mga uod sa bituka at sari-saring iba pa. Kaya, ang biktima na nakahiga sa bangka, nabubulok ang laman sa sariling dumi at kinakain ng uod, namamatay sa mabagal at kakilakilabot na paraan. Pero tapos na ba doon? Isa lang ba talaga ang kaso ng scaphism? Parang yung laging nababanggit ay yung kakalarawan lang natin. Kadalasan, tinutukoy ang scaphism bilang lumang parusa na parang madalas nangyari. May nakita kaming sipi mula sa librong Ang Kasaysayan ng Kristiyanong Pagkamartir. Ayon sa aklat, isang obispo na si Mark Marcus noong 363 AD ang sumira ng paganong templo at nagtayo ng simbahan. Hindi ito nagustuhan ni Romanong Emperador Julian ang apostate. Bilang parusa, kinuha niya si Marcus, isinabit sa basket at iniwang kainin ng insekto. Pero parang namatay siya sa init ng araw, hindi dahil sa totoong scaphism. Mainit ang talakayan sa Wikitalk page tungkol sa scaphism. May mga editor na umukuwestiyon sa sinabi ni Plutarch at humihingi ng karagdagang sanggunian. Isinulat ni Plutarch ang kwento ng scaphism, pero sa tingin ng ilang historiador, ginawa niya lang ito para siraan ang mga Presyano at itaas ang sariling kultura. Hindi natin alam ang totoong nangyari kay Mithridates, pero iyan ang pinakatinatanggap na kwento sa ngayon. Siya lang marahil ang nakaranas ng buong parusa ng scaphism o baka si Plutarch ay isang sinaunang tagapagpalaganap ng pekeng balita.